Kailangan may pahinga pa din. Ganyan rin sinasabi ko kay mo, eh, huwag sagad-sagaran. Kasi makakapaghintay naman yung mga yan, 'no? Okay, praise God. So anyways, yung pag-uusapan natin ngayon is about skills. Patuloy nating gusto ko kasing lagi tayo na-encourage every time na meron tayong rehearsal. Hindi naman ako pwedeng mag-share ng about sa pera or sa kung ano man. Skills lang, focus tayo sa skills kasi nga since worship team tayo, no? Sabi dito sa Philippians 1:9, keep on growing in knowledge and understanding. Yan. Keep on growing on knowledge and understanding. Sabi ba dito sa Philippians 4:9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, ayan, gaya ninyo, pumunta kayo sa sa Every Believer, di ba? Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. No? Hindi lang tayo, halimbawa, pupunta doon, the moment na nandun tayo, doon lang tayo mainit, then pagbalik natin dito, 4:9. Yung isa naman, 1:9. And the God of peace will be with you, sabi. Ulitin ko, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. No? Lahat ng ating ginagawa, hindi naman tayo mag improve dito eh, hindi tayo mag-grow kung di natin ine-exercise. Di ba? Sabi dito, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Sabi ni Zig Ziglar, no? Ganda, di ba? If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. O, gaya natin sa worship team. Example ko si Bibs. Dumating kami dito, nagpa-practice siya, pinapasadahan niya yung line-up. Why? It's because he's determined to learn. Meron na siyang nalalaman, pero gusto pa niyang palalimin. No? So, doon tayo mag-grow. Doon tayo lalalim, doon tayo gagaling sa madaling salita pagdating sa skills, no? Talent you have naturally. Sabi pa, skills is only developed by hours and hours of work. Tayo ba? Kaya, nung hindi ka pa nagmi-ministry sa church, alam mo na ba sa sarili mo na, may boses ako ah. Talagang pagka-video okay yan eh. Pwede pala yung boses. Ano mo na talaga, kapag alam mo na sa sarili mo na, ganda yung boses mo na. Ikaw, Bibs. Hindi. Kasi nung nagsimula ako, meron ako time. Pero sa boses ko, mataas yung range ko kasi nung bata. Taas yun, ha? Talaga? Kinakanta ko yung dati. Then, nung nagpinatala ako, hindi ko na siya makanta. Okay. Parang may legend na to. May mga kanta ko. Ayos pala nga ni Bibs. Pero sa timing, alam kong may ina ako doon. So, ibig sabihin, alam mo na marunong kang halimbawa sa pagdating sa pag-awit. Just ikaw, pagdating sa pagtugtog, ever since ba, bago ka mag-ministry, alam mo sa sarili mo na, kaya ko yan eh. O na-develop na lang siya nung nag-ministry ka na, napasok ka na sa worship team. Na-develop na lang. Si Papa pa rin ang nagturo sa'yo. Si Papa nagturo sa'yo sa pagda-drums. Yung starting mo, sa kanya nang galing. Sa Pulilan, no? Ayun. So, si Carol, ganun din. Sa pag-awit. Nung di ka pa nagmi-ministry sa church, parang natural na sanay ka na antimana talaga ang kumanta. Ganun. Okay. Ikaw, Mi? Hindi, 7 years old na kasi ako inaano na ni Papa. Pinakwento ko nga sa kanya pag kumakanta ko, Papa, kung galing, oh. Ang kinakanta niya, parang di kuya kaya. Okay, hindi kaya ako nasabi kasi nga sabi dito ni Usain Bolt, yung isa sa pinakamatulin na tumakbo. Talent you have naturally. Nasa atin na raw 'yon, naturally. Nasa atin na, nag-exist na 'yon. Skills is only developed by hours and hours of work. No? Yung talent natin, unti-unting tumatalas yan, parang espada, parang sundang. The more na lagi nating ine-exercise, no? Pansin nyo, yung unang video natin before, nagpakanta si Kuya, nagpakanta ka.
ikumpara mo yung mga live natin ngayon. 'Di ba? Nung unang time na tumugtog ka, nung unang time na pumalo ka siya, hanggang sa pumunta tayo ngayon sa present time. Ang laki, 'di ba? Ng pagkakaiba. Oh, 'di ba? Hindi mo alam kung magtatago ka na lang o tatakbo ka, 'di ba? Oh. Ako nga, ang una kong ministry nun talagang sa akin, hindi ako talaga tumutugtog. Galing talaga yan kay Ninong Dennis. Pero mo, bumili ko ng gitara, hindi ako marunong tumugtog. Ni isang chords wala. Ang una kong ministry, sumasayaw ako. Sumasayaw ako sa youth. Yun ang una kong ministry na. Kasi nung dumating ako, December, magki-Christmas party, busy sila siya noon. Sayaw sila. Di syempre, nasali ko sa ano. Hindi ko rin alam na marunong rin pala akong sumayaw. Kasi nga, nasa likod, no, pwede pala akong sumabay sa kanila, no? Tapos nagulat na lang din ako nung, eto na, tumutugtog na ako, na wala naman ni isa sa pamilya namin na marunong tumugtog. Kaya sabi nga, talent you have naturally. Skills is only developed by hours and hours of work. Pa isa. Excellence is not a skill, no? It's an attitude. Kung nasa atin na yung talent, pero wala tayong tiyagang hasain yon at kontento na tayo dun sa passenger seat na chords na GBCD, hanggang doon lang tayo. Hindi natin may improve yun, di ba? Pero tayo dito sa church, every week, bagong kanta, every week sipra, every week aral ng timing, laging may bago. So, yun yung kagandahan doon. Na-exercise natin yung skills na meron tayo. Babalik ulit tayo dun sa binasa natin kanina. Keep on growing in knowledge and understanding. Sabi pa dito, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Huwag lang basta porke nalaman mo na, okay na, alam ko na yan. Re-reserva ko na muna dito yan, hindi ko muna gagamitin. Paano kung makalimutan? Di ba? Paano kung pumurol? Di ba? Ganun yun eh. Sabi nga nila, ang espada, pag di mo ginagamit, kahit ang tali siyang pumupurol yan. No? So, kailangan gamitin mo nang gamitin. Ganon din sa ating skills. So, dito sa ating ginagawang pagsuserve sa church, para sa akin ito, sabi ko nga, bonus na lang yung nakakapagturo ako. Kasi pag the moment na dumating na sa akin yung lineup, excited ako. Sabi ko nga kay Raquel, di ba sabi siya, the moment na nasa akin na yung lineup, excited ako kasi yun na yung pinaka-ano ko sa Lord pinaka-ministry ko na Lord, aralin ko to para sa'yo. Tapos ituturo ko sa kanila. Tapos ipi-play namin ng Sunday. Sa ganun, maging channel of blessings kami sa ibang mga baguhan na darating, a-attend. Yun lagi yung mindset ko, ulit. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na talagang maging part ng worship team. At ayoko huminto kasi kung ako hihinto, pakiramdam ko, pupurol ako. Di ba? Pupurol ako. Sino ba nagsabi nun? Si Nay, natatandaan niyo po ba yung magaling kumitara sa Purview? Kilala ng Ninong Dennis yun yung maliit lang. Wala na yun doon. Ayun. And nakalimutan ko yung pangalan, pero ang galing niyang tumugtog. Ang galing niya. Tapos tinatawag niya akong Marty. Sa kanya nanggaling yung Marty. Kasi kasalukuyang sikat na sikat si Marty Samson ng Hillsong. Oh, Marty! Tatawag niya ako nun. Ano pa ako nun? Youth pa ako nun. Pero pag gumawak siya ng gitara, pikit ka. Galing tumugtog. Sabi niya sa akin, bro, alam mo, kailangan lagi tayo nag-i-improve. Lagi tayong nag-aaral, lagi tayong tumutuklas. Kasi sa dami ng tumatayo, minsan magugulat ka yung mga mas bata sa atin, mas magagaling. Kaya kailangan makasabay tayo. And most especially, hindi naman tayo sa bar tumutugtog. Sabi niya gano'n. Sa Lord tayo tumutugtog. At pinagdiinan pa niya sa akin, huwag kang mag-alala kung halimbawa hindi mo nape-perfect yung ginagawa mo sa worship team. As long na coming from your heart yung ginagawa mo at binigay mo yung best mo. Kasi pwede nating sabihin, galing sa puso ko to, pero ang ibibigay ko lang dito is 50%. Di ba? Pwede nating sabihin ganun gagawin ko to. Yung lineup mo last time, bless. Bago to. Bago para sa akin to. Although luma na yung songs. Bago tong kanta na to kasi mga pangalawang beses ko lang tutugtugin to. Pero, gagawin ko to mula sa puso ko, pero 50% lang kasi bago nga to 'di ba? Baka alam ko mahihirapan ako kaya 50% lang ibibigay ko dito. Memedyahan ko lang.
So, malaki ang pagkakaiba nun. Compare dun sa gagawin ko 'to, bukal sa puso ko, at ibibigay ko yung 100% ko, 'no? Men. So, gano'n siguro ang dapat nating gawin lagi. Bukod dun sa inaaral natin yung song, ibigay natin yung 100% time. Si Biboy nakikita ko kanina talaga natutuwa ako, pinagmamasdan ko lang siya ba, okey, may mga bagsakan siyang hindi ko alam, eh. Tinitignan ko lang yung tipan niya dun sa chord, boom, boom. Nawala naman dun sa sinend ko na ano, so nakakatuwa, nakaka-bless that, bilang musician, nakikita ko na naggo-grow siya, hinahasa niya ng hinahasa ng hinahasa niya kung ano yung meron na siya. Nang sa gano'n, every Sunday, laging may bago siyang baon, 'di ba? Lagi siyang nag-i-improve. Huwag tayong tumenga lang dun sa, ay ganito lang yung ano niya, kunyari sa drums, ganito lang yung follow niya, okay for all you're doing, ganito lang. Pero kung lagi nating titignan on the positive side, lagi nating susuriin na kahit napakanta na 'to, 2 linggo ang nakaraan, balikan ulit natin. Meron tayong madi-discover na something, eh, 'di ba? Laging may bago, eh. No, ay ganito pala 'to, ganito pa meron palang ganitong part dito, 'di ba? So, yun lang, lagi lang tayong tumutok sa ating ministry, magpakalalim tayo ng husto, magpakagaling pa tayo ng husto, 'no? Hindi hinahangad ng Lord. Kumbaga yung kumbaga sa akin kasi, lagi nating sinasabi na importante ang heart, 'no? Importante ang heart lalo na sa Lord, sa harap ng Lord. Importante ang heart. Kailangan malinis ang puso 'pag tayo nagse-serve, 'no? Pero siyempre tayo ay tumatayo, secondary dapat ang skills. Hindi sapat na maayos ang heart, pero bagsak ang skills. Kailangan balanse 'yan. Kung may heart ka at nakikita mo yung sarili mo na tumatayo ka sa ministry as a part of worship team, kailangan nakaka-level din yung skills mo sa heart. Hindi po pwedeng bagsak ang heart, magaling. Hindi naman po pwedeng maganda ang heart pero bagsak ang skills. Kaya nga, lagi kong sinasabi, aralin natin yung song, pakinggan natin, na kung tutusin, dapat hindi ko na pinapaalala. Once na dumating sa atin yung lineup, dapat automatic na yun yung ginagawa natin. Well, natutuwa ako kay Bis ulit. Dahil kasi, alam ko, inaaral niya, eh. Kasi kung hindi niya inaaral, hindi niya magagawa yung kanyang mga ginagawa. I'm so blessed. Even sa mga worship leaders natin, alam ko naman na, kumbaga, automatic na sa inyo yan, na pag dumating sa inyo yung kanta, inaaral nyo, no? Kahit kayo ay backup man, or especially kung kayo ang worship leader, pero kung kayo ay backup man, nakaka-bless, nakakataba ng puso yun. May ganong part pala. So, lahat tayo lalalim, lahat tayo huhusay sa ating pagmi-ministry. At lahat tayo gagamitin ng Lord para when the time comes, tayo na yung nagtuturo dun sa mga bagong tatayo. So, hindi natin magagawa yun kung tayo ay matetenga lang. Marami nga tayong nakikita or marami tayong naririnig pero hindi naman natin halimbawa ina-absorb. So, kailangan i-absorb natin. Absorb, gaya ng pinuntahan nyo sa Every Believer. Absorb, then apply. Okay? Absorb, then apply. Hindi po pwedeng puro absorb lang. Kailangan ina-apply natin yan. No? Sabi nga ni Helena, sharing is caring. Di ba? I-share natin syempre yung skills na yan. Kung ano man yung meron tayo. Paano natin may share kung wala naman? Hindi natin ini-exercise. No? So, bilang part ng music team, talaga ng worship team, I'm so blessed talaga. Nakikita ko talaga yung improvements. Tuloy-tuloy lang natin. Hindi ako magsisinungaling na talagang dumarating ako sa puntong minsan nadi-disappoint ako pero sa nakikita ko mas lamang yung improvements, no? Mas lamang ang improvements at hindi rin birong magkabisa ng kanta. Hindi rin birong yung tatayo ka na diyan is hindi na tayo magkakakitaan. Paano saan papasok, di ba? Hindi na biro yun. Congregation. Ko-contact ka dapat sa kanila. Mahirap hindi biro 'yun. So saludo kami dun sa mga worship leader natin. Same as sa drums kahit sinasabi natin yung drums wala namang chords yan. Pero sabi ko nga kay Justin ikaw yung nagdadala ng nasa yung energy. 'Di ba? Pag nakinig ka ng mga concert, nasa drummer talaga ang energy.
So, kapag ka malata ka, umpisa pa lang, expect mo malata na tayo hanggang matapos. So, nakikita ko naman talaga pinapakinggan last Sunday, no? Kita ko naman, pinapakinggan niya talaga. Though wala siyang chords, pero multitask naman. Kaya mahirap din, di ba? Paa, isip, dalawang kamay, di ba? Dalawang paa, dalawang kamay, gumagana. So, hindi rin biro yung job niya. So, praise God. Oh, walang chords, palo lang, pero madaling sabihin eh. Walang chords, palo lang, pero ang hirap gawin. Hirap gawin nun. Oo, hirap gawin. So, Ayun, ang amazing ko. Medyo nakulangan ako sa sarili ko nun na. Kasi, iba pala yung pagputugtog ka. Oo, alam mo tugtog. Pero hindi mo kabisado yung lyrics ng kanta. Men, oo. Ayun, doon minsan, kumahali yung tinutugtog ko. At hindi ko mapil. Kasi hindi ko alam yung lyrics ng kanta. So, dahil pala, kapag tinutugtog, alam mo din yung kanta. Tama. Naralin mo din yung. So, ayun na. Nagkaroon din ako ng realization. Last week. Napansin mo siguro. Pero totoo talaga, personally, nakulangan ako sa sarili ko. Dapat pala, hindi lang basta pabago. At totoo yun, out siya ko dun sa ano, na 50%. Di ba may ganun eh? Nandun na may heart mo, pero hindi todo wala din yung, kailangan mo, Amen. Amen. Tama. So, na-evaluate na niya kasi, yun nga, kaya yun Siya din kasi, kunyari, meron akong nilag na kanta na alam ko naman sa sarili ko na hindi ko pa kabisado. Nagpulot ako sa kanya. Ito, intro nun. The moment kasi na dumadating na sa akin yung line-up, na ano ko na siya talaga, pinipilit kong intindihin na talaga. Kasi, unang-una, hindi ko siya maipapasa sa inyo kung hindi ko alam. Kaya, yun, salamat din sa Lord. Sa Lord talaga. Patotoo ko nga ulit eh. Hindi naman ako ganun eh. Sa totoo lang, kabisote talaga ako, sa tamad ako. Alam mo, kailan nagsimula yun? Nung nawala si Papa mo. Nung nawala si Ninong Dennis, nagulat ako talaga na naririnig ko siya. Hindi ko alam na chords, kung anong chords yun, pero pagka narinig ko siya, nagagawa ko siya. Tapos bibilangin ko na lang yung strings, gaya na ginagawa mo, diba? G, G sharp. Doon ko lang malalaman na, oh, tama pala, G sharp nga ba? So, praise God. Salamat sa Lord. Oo. May mga ganong puntos. Tapos kahit yung mga old songs, nagdi-dig deeper tayo, 'di ba? Ang topic natin is about skills, no? Para mapahusay pa natin yung nalalaman natin para magamit natin sa kalooban ng Lord, no? Sa ikalulugod ng Lord. Merong mga experience na luma na yung kanta. Ngayon ko lang na-apply yung mga yung mga komplikadong pyesa, komplikadong parts na dati. Gaya nung sa dati na namin tinutugtog yung to you. Naano ko din yan. Kasi before nga, sabi mo nga, kung babalikan natin. Oh. Minsan may hinahanap ko na kinuha ni Kuya. Oh. So, ngayon, nakikita ko na, ayun nga, na nakukuha na natin yung mga, diba? Wala naman. Oh. Pinakinggan mo ng gusto. Ako ganun eh, naano din ako ng time, nag-computer ako, tapos headset talaga para as Sising, pasok talaga. Nag-release ako dun sa, kung ano yung intro. Yun, doon ako kahit lang. Kaya pag hindi ko na narinig. Parang ayun, sa pagdating kay Kuya Alan, yun yung niya, diskarte niya. Babase siya dun sa intro. Kailangan yung pure na intro talaga. Kung ano yung narinig. Si Diche. Si Jan 316? Isa. Ano yung pangalan? Si Diche. Matay na ba siya? Di pa. katabi lagi ng ating karin magman. Okay. Basta may ginawa doon. Sa praise yata may ginawa. For who you are yata yun. Di ba? For Tagalog. Pag maawit na. May mga ganong
part ng kanta minsan. Ah, may mga ganong part minsan. Mm. Mm. Praise God. Oh, salamat sa Lord. Pag sininong ang sinabihan yan, gaganon lang yan. Gaganon lang yan. Never nag-iwang yan eh, si Ninong Dennis. So, yun, salamat sa Lord, no, magpatuloy tayo sa, sa ating pagsaserve. Mahirap. Lalo na, unang kalaban natin, time, commitment, di ba? Yun ang una nating kalaban. May mga trabaho tayo pare-parehas, time, kasi yung ipapahinga na lang natin, kailangan nandito tayo sa church. Pero, imagine, Bakit ganun pag talagang ikaw yung, kunyari, sa worship leader, oh, ikaw yung naka-line up as, tatayo ka dyan. oh, Kung kailan ka tatayo, talagang kung anong tatagay mo. Parang laging ganun, no? parang magkakaroon ng problema, ganun. Oo, May time na okay na. Set na yung practice. Oo. Pagdating sa ano, Eh, babalik tayo dun sa sinabi ni Bibs. Ang gawa ng kaaway, mang-deceive. Di ba, Bibs? Sinabi niya kanina. Siyempre, alam niyang may gagawin ka para sa ikalulugod ng Lord. Guguluhin niya yung focus mo. Oo. Ganun lang yun. Minsan, di ba, kahit... Oh, Ano siya? Kung saan ka nakikita niya yung itsura mo, halimbawa, Ah. pag nagalit yung sitwasyon, dito ko lagi ka. Ah. Mababawi na. So, yun, ganun lang. Kailangan lang be wise, no? Saka prayer. Prayer. Kung minsan, yung time na tatayo ka na, ayan na. Mm. At kung ano mo yun, as in blackout, mawalang bigla. Ah. Hindi Oo. na wala. Buti na, Nangyayari din minsan. Kaya nga sabi ko, di ba, ang hirap ng work nyo, yung job nyo as a worship leader. Nangyayari minsan, kumakanta kayo pero iba yung sa inyo. Di ba? Di ba? Di ba? Ilang beses ko na nangyari yun. Ito, naka-chorus eh, pero iba kinakanta yun. Oo. Kakanta siya. Ganon. So, ah. So, nangyayari. Minsan na kumulang ako. Makapitapos eh. Di ba? Nung yung bless nung last week eh, di ba siya? Nakikita sa video eh. Nandito ako, kailan dito siya eh. Sabi ko, mali yung pasok. Pero, praise God naman. Yung mga ganun pagkakataon eh. As long na, naitatawid na. Pero syempre, hindi lang basta maitawid. Kailangan talaga yung wholeheartedly, alam natin sarili natin, gagawin ko to sa Lord. Lord, ikaw bahala. Basta bibigay ko yung 100% ko sa'yo. Magkamali man ako, bahala ka na. Sabi ko nga. Yung huling tugtog namin ni Ninong Dennis, ninervyos ako. Pero sabi ko, 100% ang binigay ko dito. Nga lang, ninervyos ako, nanigas ng daliri ko nun eh. Huling tugtog namin yun, yung Jesus Salamat. Jesus Salamat. Ganda ng lead nun, tinuro niya sa akin. Nakuha ko ng practice. Ito na, nung actual, kinabahan ako. Nanigas yung daliri ko talaga. Kaya ang tanong niya sa akin, umubos siya dyan. Ano nangyari? Sabi ko, nung ninervous ako. Nervous ako. Pero praise God, no? Patuloy tayong binabago ng Lord. Patuloy niyang ini-improve yung mga skills na meron tayo. Patuloy siyang kumikilos sa buhay natin. Talagang patuloy tayong magbabad, syempre. Kasi kung tayo hindi magbababad, hindi natin papakinabangan yung mga revelations na pinapakita niya sa atin.